Limitahan kita sa loob ng 3 araw, maglabas ng 300,000 para sa dowry ni Bin. Nga pala, ang bahay ninyo ni Meng Yun, ibigay mo na lang kay Bin. Na pinatira kita dyan, talaga namang nasayang lang. Sa loob ng 2 taong kasal, ibinigay ko ang lahat ng pera ko sa iyo. Ngayon pinapagawa mo pa rin sa akin na ibigay ang kasal naming bahay ni Meng Yun kay Bin at kailangan pang bigyan ka ng 30,000. Talaga namang hindi ko kaya. 30,000 hindi mo pa kayang ibigay? Para saan pa kita? Bukas ikaw at si Meng Yun mag-asikaso ng diborsyo. Hindi ko kailangan ng walang kwentang manugang. Ma, ang ideya mo, napakatalino talaga. Sa pagkakaalam ko, ayaw talaga ng ate ko sa walang kwentang ito. Bakit kaya 2 taon na silang kasal, pero hindi pa rin sila nagtatabi? Ben, ano ba ang pinagsasabi mo? Ma, paano naman magiging sapat ang 3 araw? Yung jade pendant sa leeg ng kuya ko, mana ata sa pamilya nila. Kapag ibinenta ang jade pendant na ito, marami kayang pera ang mapapakinabangan. Ito hindi ko maaaring ibigay sa iyo. Ako, puta, ngayong araw, kukunin ko ang jade pendant na ito. Hindi nga kalokohan na ako ang pinagmulan. Magaling. Kamukha ko. Lolo, ano po ang sinasabi ninyo? Hindi ko po maintindihan. Ako ang ninuno ng pamilya Ye. Ang aking kamalayan ay inilagay ko sa manang jade pendant na ito para lamang maibigay ang aking buong kaalaman sa buhay sa isang may napakagaling na kakayahan na inapo at labis mo akong nasiyahan. Dapat mong ipagpatuloy ang mana ng pamilya Ye at palawigin ito. Kailangan mong ipaghiganti ang buong pamilya Ye at puksain ang pamilya Luo. Senyorito, anong nangyari sa'yo? Tulong. Nahimatay ang senyorito ko. Ako na. Bakit ka ganyan? Anong ginagawa mo? May namatay na. Paano ito pagliligtas? Malinaw na pagpatay ito. Ang taong ito ay malinaw na isang manloloko. Ang taong ito ay manloloko. Kung manloloko ba ako o hindi, malalaman ninyo agad. Senyorito. Boss, nagising na po kayo, boss. Halos atakihin na po ako sa kaba dahil sa inyo. Ako, si Wang Jifan, ay may malakas na buhay. Hindi madaling mamatay. Naku, si Wang Jifan, ang boss ng mga Wang. Wang Jifan, ang pamilyang Wang, iyan ang isa sa nangungunang 10 pinakamayamang pamilya sa Zhonghai City. Ay teka nga, sino ang nagligtas sa akin? Siya po, ang kuya na ito. Salamat sa iyo, manggagamot. Kung hindi dahil sa iyo, baka namatay na ako ngayon dito. Manggagamot. Hindi po ako. Tawagin mo na lang akong Ye Chen. Parang Ye. Ganun na lang, ito, may 1,000,000 piso ako bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa aking buhay. Hindi po. Masyadong mahalaga po ito. Dapat mong tanggapin. Pakiramdam mo ba hindi ko kayang bilhin ang buhay ko ng card na ito? Tanggapin mo na. Kung ganoon po, tatanggapin ko na lang. Magandang araw po, sir. Bigyan mo ako ng lahat ng signature dishes ng restaurant ninyo. Isang Sige po. order ng bawat isa. Halika. Kapatid, mag-order ka lang ng kahit ano dito. Huwag kang mahiya. Kung ganoon, hindi na ako magpapapilit. Ito? Sige po. Oh, ito rin. Sige po. At ito pa. Bigyan mo ako ng isa sa bawat isa. Salamat. Gagamit lang ako ng banyo. Sige. Meng Yun, pahiram ng 300,000 piso? Hindi naman imposible iyon. Samahan mo ako ng isang gabi? Kapag napasaya mo ako, 30,000 piso? Ibibigay ko ng libre? Hindi rin naman imposible iyon. Ang lola mo. Pati ang lola mo. Sino ka namang walang kuwentang bata ka para magulo rito sa kwarto ko? Ye Chen, bakit ka nandito? Ito, ang laki pala ng lakas ko. Ikaw ba si Ye Chen? Naglakas loob kang saktan ako? Papatayin kita. Ye Chen, kung pinagalit mo siya, mawawala ang 30,000 dote ng kapatid ko. Ngayon alam mo nang may kailangan ka sa akin, hindi ba? Anak, sasabihin ko sa iyo, sa lipunang ito, ang may pera ang siyang hari. Kung hindi ka luluhod sa akin ngayon at humingi ng tawad, kaya kitang durugin sa pera, naniniwala ka ba? Hindi ba 30,000 piso lang? Akala mo ikaw lang ang meron yan? Umalis ka na nga. Sige, matapang ka. Kim Meng Yun, Ye Chen, tandaan ko ang utang na ito. Ye Chen,
saan mo nakuha ang 30,000 na ito? Wag na wag malalaman ng biyenan ko. Naniligtas ko ang anak ng mayamang tao, baka sa huli, lalo lang nila akong pagsamantalahan. Ye Chen, saan mo nakuha ang 30,000 ito? Hindi dapat malaman ni na biyenan na niligtas ko ang anak ng mayaman, baka lalo lang nila akong pagsamantalahan. Nangutang ka ba sa illegal lender? Kahit saan pa nanggaling ang pera na ito, ibalik mo kaagad. Ay, huwag kang mag-alala. Ang perang ito ay nakuha ko sa legal na paraan. Bilisan mo at ibigay na kay Xiaobin. Sige na nga, tutulungan kitang bayaran ang perang ito. Gabing-gabi na, mayroon pa akong kailangang asikasuhin. Tara na. Sige, umuwi ka ng maaga. Ako mismo ang magluluto para sa iyo. Kapatid Ye, tapos na ang usapan? Oo, kanina noong pinagsasabihan ko ang pesteng iyon. Salamat sa pagpigil mo sa security guard para sa akin. Kapatid Ye, wala yon. Binigyan mo ako ng 1,000,000, tapos inanyayahan mo pa ako kumain sa Longteng Restaurant? Hindi lang ito para magbayad utang sa pagligtas ko sa iyo, di ba? Kundi para tulungan kitang gamutin? Kapatid Ye, matalino ka nga. Gusto kong tulungan mo akong magpagaling. Kamakailan may sakit ako. Matagal na akong pinahihirapan nito. Kuya Wang, sobrang katiba ng lalamunan mo kamakailan. At lumalala ang ubo sa gabi, tapos nagsusuka at pinagpapawisan ka? Nagsimula ito 5 araw na ang nakalipas? Kapatid Ye, paano mo nalaman ang lahat tungkol sa sakit ko? Ako ay isang tradisyonal na manggagamot. Ang sakit mo ay tinatawag na common cold. Madali lang itong gamutin. Isang 12 bawat araw, tuloy-tuloy na inumin sa loob ng 2 araw at gagaling ka na. Simula ngayon kapatid, anumang problema ang iyong kaharapin, gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Ang sakit na ito, pinahirapan ako ng ilang araw, pupunta na ako kaagad para bumili ng gamot. Ang mga pamana ng aking ninuno ay lubusan ko nang naiintindihan. Ngayon, sana masubukan ko ang aking kakayahan sa pagtukoy ng mga kayamanan. Boss, magkano itong Iron Cat? Ito ay isang antigong bagay na naipasa mula sa panahon ni Wanli. Dahil interesado ka, ibebenta ko ito sa iyo ng mura. 5,000 piso. Paano? Boss, sa tingin ko, mukhang pinulot mo lang ito sa basurahan. Ganito? Huwag mo akong lokohin at kikita ka rin. 500 piso. Paano? Dahil gustong-gusto mo, pagbibigyan kita. Kung tutuusin, para na rin akong nagkaroon ng kaibigan. Paano? Magaling, magaling, magaling. Mayroon pala talagang nabibili ng lumang basura na ito? Ye Chen, narinig ko na ikaw ay patuloy na kumikita para sa pamilya. Bakit 2 taon ng kasal, hindi pa rin kayang bayaran ang down payment ng bahay? Ngayon ay naglabas ka pa ng 500 piso para bilhin ang basurang Iron Cat na ito? Sa tingin ko si Kim Meng Yun talagang nabulag kaya kanya nagustuhan. Kung sasabihin ko na, ang presyo ng Iron Cat na ito ay higit sa 50,000? 50,000? Kung matalo ako, bibigyan kita ng 50,000. Kung matalo ka, kailangan mong makipagdiborsyo kay Kim Meng Yun. Paano, kaya mo bang tumaya? Napagkasunduan na. Sige, ang sinumang hindi tumaya ay isang talunan. Ha. Ngayon, itong maliit na tindahan ng antik, napakaingay. Baka may nangyaring nakakatuwa. Matanda Chen, bakit po kayo naparito? Ayo po! Si Chen Lao hindi mo kilala? Ang titan sa mundo ng mga antik sa Zhonghai City, pagdating sa kakayahang magpahalaga, siya ay walang kapantay. Ang dating pinuno ng Zhonghai City, ano? Hindi mo na kayang kalabanin, di ba? Mga bata, ako ang magiging hukom ninyo. Ang sirain ang pamilya ng iba, ito ay hindi maganda. Bakit hindi ninyo baguhin ang uri ng pustahan? Chen Lao, dahil ang pustahang ito ay nagsimula na. Ngayon, hindi na ito angkop na palitan. May Chen Lao bilang hukom, tingnan natin kung sino pa ang manghas na mag-atras. Kung gayon, Ye Chen na bata, hayaan mong tingnan ko muna. Ye Chen, nababaliw ka ba? Hahayaan mong maraming tao ang manood? Gagamitin mo ang isang bakal na pusa para maglabas ng galit? Wang boss, bilisan mo at bigyan mo ako ng kutsilyo para subukan. Gamitin niyo po ang akin. Nakaskas na. Hindi ito ordinaryong bakal na pusa. Ito ay ginintuang pusa na may sapin na bakal. Ngayon ang halaga nito sa pamilihan, higit 10 milyong yuan. Kung sabihin mong umabot ng mahigit 1 bilyon, hindi rin imposible. Ye Chen na bata, panalo. Ye Chen ang nanalo. Bunso kong Ye Chen, ang gintong pusang ito. Wala na akong balak ibenta sa iyo ngayon. Wang boss, sa negosyo kailangan ang integridad, pera kontra paninda. Paano ka makakatanggi? Wang boss, sa pagkakataong ito, ang malaking biyaya na ito
ay dahil lang sa iyong kabaitan. Ganito, papayagan kitang kumita ng mas malaki. Ang 50,000 nanalo ako kay Kao Yifei, ibibigay ko lahat sa iyo. Ay, hahaha, salamat sa regalo mo, kapatid na Ye. Sa hinaharap, lahat ng bagong dating na paninda sa tindahan na ito ay pipiliin mo, kapatid na Ye. Sige. Ye Chen, huwag kang masyadong lumabis. Ang pustahan na ito, ako, si Chen Guchuan, ang magiging hukom. Ayoko na may tatanggi sa bayad. Matandang Chen, huwag kang mag-alala. 50,000 lang naman ipadadala ko agad kay Wang Boss. Ye Chen, pag-uusapan natin ito sa ibang pagkakataon. Maraming salamat, matandang Chen, sa pagbibigay katarungan sa akin. Bunso kong Ye Chen, ibig sabihin ba ay wala ng pagkakataon ang matanda na makita ang gintong pusang ito? Mayroon akong pakiusap. Sabihin ninyo, Itong gintong pusa, pwede bang iuwi ko ito at tamasahin ng ilang araw? Babayaran ko kayo ng 10,000 sa isang araw na upa. Kung masira, babayaran ko ng 100,000,000. paano naman ako tatanggap ng upa mula sa inyo? Ganito, kapag nakita na ninyo ng sapat, sabihin ninyo lang sa akin. Kung gayon, maraming salamat, bunso. Humph. Bata, ikaw ba si Ye Chen? May nag-utos sa akin na baliin ang isa mong braso. Ngayon, kung iiwan mo lang ang antik na hawak mo, maaari kung iligtas ang buhay mo. Siguro, kayo ang ipinadala ng hayop na Kao na yon. Mukhang kailangan ko munang ayusin kayong mga walang kwenta bago ko siya lapitan. Bata, nangangahas kang murahin ako? Sa tagal ko sa kalye, ikaw ang una kong nakitang nangahas, murahin akong walang kwenta. Ngayon, babayaran mo ang kayabangan mo. Ikaw, nangangahas ka pang lumaban? Mga kapatid, kumuha kayo ng armas, patayin ninyo ang batang ito. Dahil, gusto mong baliin ang braso ko? Uunahan kitang baliin ang sayo. Huwag. Huwag. Si Ye Chen na iyon, nakakita pala siya ng isang napakamahal na antigong bagay. Nahiya ako sa harap ng lahat dahil doon. Ikaw, humanap ka ng ilang dosenang tao para pulbusin siya at kunin mo na rin ang antigong bagay para sa akin. Young Master Kao, siguradong ibabalik ko ang iyong galit at kukunin ko rin ang antigong bagay para sa iyo. Huwag mong kalimutan, sa pagitan natin, hahatiin pa natin ang pera. Pasok. Anong nangyari? Boss, nagkulang kami. Yung batang iyon, sanay siya sa labanan. Kailangan ng hindi bababa sa 20 tao para kalabanin siya. Puro palpak. Napakawalang kwenta mo. Hindi ba? Si Ye Chen na iyon, ilang taon ko na siyang kilala. Kung magbabakbakan, hindi niya nga kaya talunin ang isang babae. Paano niya kayo tatalunin? Hindi na siya ang Ye Chen na nasa isip mo. Bukas darating na si Huz. Aayusin ko pa ang 30 tao para sa iyo? Dapat mong tapusin ang misyon? Kung hindi, alam mo na ang kahihinatnan. Dumating na si Kuya Huz. Dumating na si Huz. Siguradong walang problema. Sige, bumaba ka na. Oljao, mamaya pumunta tayo sa nightclub, maghanap tayo ng chicks para makapaglabas ng sama ng loob. Sasama ako. Bumalik ka na. Sa nakita kong kaawa-awa niyang itsura, alam kong hindi niya naihanda ang pera. Ako ay bulag, ipinakasal ko pa si Meng Yun sa kanya. Biching, huwag ka nang magsalita pa. Si Ye Chen na bata, masipag at matiyaga, lahat ng kinita niya, ibinigay na sa iyo. Ano pa ba ang hindi mo gusto? Ano, ni hindi niya kayang bayaran ang dote ng anak natin, natural lang na hindi ako masaya. Kung sa loob ng 3 araw, hindi siya makapagbigay ng 300,000, palalayasin ko siya. Tama. Pinakita ko na ang litrato ng ate ko sa maraming mayayamang tao. Sila, lahat ay nag-uunahan para maging bayaw ko. Kizzy Bin, sinasabi ko sa iyo, ang ate mo sa buong buhay niya, akin lang siya. Walang ibang may karapatan. Ikaw na apelidong Ye, bitawan mo ang kamay niya. Kung hindi, ngayon palalayasin kita. Wala kang silbi, walang kakayahan, pero malaki ang galit. Ang bayaw mo ay nagpapakahirap sa araw para tulungan kang mangolekta ng pera. Ganito mo lang siya tratuhin. Sobra-sobra ka na talaga. Saan mo nakuha ang perang ito? Gaano pa karaming nakatagong pera ang tinago mo sa labas? Ma, ito ay galing sa pagbili ko ng loto kaninang tanghali. Nanalo ako ng 300,000, makakapagpatotoo si Meng Yun. Opo ma, makakapagpatotoo ako.
Manong Bayaw, gaano karaming pera ba ang napanalunan mo? 30,000 lang. Maingat kong kinuwenta, kung bago o pagkatapos ng buwis, hindi ito maaaring eksaktong 30,000, maliban kung mayroon kang 40 o 50,000. Maaari mo ba akong pahiramin ng 1,000? 1,000. Ano ba ang gagawin mo? Hindi ba't mayroon kaming reunion ng mga kaklase? Gusto kong isama ang kasintahan ko, umakyat ng mamahaling kotse para lang magpakitang gilas. Wala kang pera. Sige na, sige na, sige na. Kunin mo ang pera at lumayas ka na. Opo. Bukas, ang pangalawang anibersaryo ng kasal. Dapat kong bigyan si Meng Yun ng isang sorpresa. Sir, ano po bang alahas ang gusto ninyong piliin? Ha? Irekomenda mo sa akin ang isang singsing na may brilyante. Ito po ang bagong labas ng tindahan. Bukod sa 2 karat na brilyante, ang gilid ay pinalamutian ng 99 na maliliit na brilyante, sumisimbolo sa walang hanggan. Ito na rin po ang huling piraso. Napakaganda, ibalot mo ito para sa akin. Zheng Fei, ibigay mo sa akin ang singsing na walang hanggan. Gusto kong dalhin ito para sa aking matagal ng customer, para makita niya. Pero sir... Ginoo, ang singsing na ito ay nagkakahalaga ng 30,000. Marahil ay hindi mo kayang bayaran, tingnan mo na lang ang iba. Paumanhin. Ang singsing na ito, bibilhin ko. Sa suot mo pa lang, hindi man lang umabot ng 100 piso. Gusto mo bang agawin na lang? Napakamapang mata. Ibalot mo ito para sa akin. Security! Security! May nagnanakaw dito! Pakibalot po. Guwardiya! Guwardiya! May nagnanakaw dito! Anong nangyayari? Anong ginagawa nyo? Kung makaistorbo kayo sa meeting namin ng Young Master, pananagutan nyo ba to? Nanggugulo ang taong ito. Gusto ng dati kong customer bilhin ang singsing na long-lasting pero hindi niya naman afford pero inaagaw pa rin niya ang singsing. Ay, kapatid na Yechen, bakit ka nandito? Teka, anong nangyari? Wala naman masyadong nangyari. Gusto ko lang bilhan ng singsing ang asawa ko, tapos nakita nilang mukha akong mahirap, kaya ayaw nila akong pagbilhin. Huje, kunin mo sa finance ang sahod mo ngayong buwan. Young Master, huwag kang magalit. Sa susunod, mahigpit kong pamamahalaan ang mga empleyado at tiniyak kong hindi na mauulit ang ganitong sitwasyon. Ibigay mo sa kanya ang singsing. Kapatid na Yechen, balutin mo para sa akin. Ay teka, Liu Xiangdong, yung singsing na Heart of the Ocean na dinala ni tatay mula sa ibang bansa ilang araw nakalipas. Dalhin mo sa akin, ibibigay ko sa kapatid kong si Yechen. Young Master, ang singsing na iyon, kung ibebenta ngayon, hindi bababa sa 2 milyon ang presyo. Sigurado ka? Kuhanin mo na lang. Ang dami mong reklamo. Kuya Wang, napakamahal na singsing nito, hindi ko pwede. Huwag kang mahiya. Hindi lang naman para sa'yo ito. Isipin mo na lang na regalo ko ito sa hipag ko. Kung ganon, salamat Kuya Wang. Pinilhan ka na naman ng singsing ng boyfriend mo. Ang inggit ko talaga. Wow! Mukhang singsing yan mula sa Oriental Crystal Jewelry. Nabalitaan ko na sobrang mamahal ng mga singsing doon. Ang inggit ko sa'yo. Ayos lang naman. Mga 200,000 piso lang naman itong singsing na to. Meng Yun, nabalitaan ko na anniversary niyo pala ngayon ng asawa mo. Wala ba siyang inihandang regalo para sa'yo? Huwag ka nang makialam sa akin. Tama na. Huwag na nating biruin pa si Meng Yun. Ang asawa niyang walang kuwenta, siguradong wala iyang inihanda. Oo nga. Sa hitsura niyang walang emosyon. Anong lalaki ang gugustuhing maging mabait sa kanya? Wow! Sino kayang boyfriend yan? Ang romantic naman. Ang dami yatang nag-anniversary ngayon. Ako na lang ang single. Ngayon pa talaga ako nakatikim ng matinding inggit. Meng Yun, ngayon ang ikalawang anniversary ng kasal natin. Ang 99 na pulang rosas na to ay para sa'yo. Nagkaroon din ng bulaklak ang tuyong puno. Pero kasal na kayo ng 2 taon, bulaklak lang ang ibibigay. Hindi ba masyadong kuripot? Kung ako ang asawa mo, matagal na kitang hiniwalayan. Oo nga, ang boyfriend ni Danhua. Bukod sa nagpadala ng rosas, ang nagbigay din siya ng mamahaling singsing na diamante. Ang taong tulad niya, para lang makabili ng malaking bungkus ng rosas, kailangan pa niyang mag-ipon ng matagal, hindi ba? Kung ipapadala mo siya ng singsing, hindi ba masyado mo na siyang pinapahirapan? Ngayon ko lang naalala, ikaw pala yung walang kakayahan sa trabaho at araw-araw ay pinupuri ang boyfriend mo, si Wang Danhua. Anong sabi mo? Ye Chen, ang alam mo lang ay puro salita. Kahit isang singsing, hindi mo man lang maibigay. Basura ka. Ay oo pala, asawa ko. Ngayon ay bibigyan kita ng regalo. Ito ang singsing na diamante. Wow!
Ang ganda ng singsing na yan. Ito ang pinakamalaking singsing na diamante na nakita ko. Siguro mga 10 karats yan. Ang presyo nito ay hindi bababa sa 1,000,000 piso. Di ba? Ang ganda-ganda talaga. Wow! Huwag mong isipin, paanong makakabili ng isang basura na walang kapangyarihan at impluensya ng singsing na diamante na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000? Bumili lang yan ng peke para lokohin si Mengyun, ang malaking tanga na yan. Tama na Wang Danhua, ang Oriental Crystal Jewelry Store ay malapit lang dito. Ipatawag natin sila para sa pagpapatunay. Malalaman kung tunay o peke sa isang tingin. Sige, kung gusto mong ipatest, edi itest natin. Binibini Wang, nasaan ang singsing na brilyante na ipina-examine mo sa akin? Ayan, yung nasa kamay niya. May mga taong bumili ng peke, pero ipinagmamalaki pa rin. Humahanap lang ng gulo. Mahal? Bakit ang ingay ng mga kasamahan mo parang mga manok? Nakakainis. Ang brilyante na ito ay totoo. Pero, hindi pa ito formal na ibinebenta. Ang halaga nito, tinatayang hindi bababa sa 2,000,000 piso. Oo nga, hindi pa ibinibenta ng Wang Group, pero meron ka na, malinaw na ninakaw mo ito. Kaya sa tingin mo, ninakaw ko ito? Kung gayon, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang singsing na ito ay galing sa Young Master Wang ninyo. Ye Chen, ang galing mong magsinungaling. Anong klaseng tao ang young master ng Wang Group? Kikilalanin ka ba ng isang katulad mo? Ginoong Lee, bilisan mo, tawagan mo ang pulis para arestuhin siya. Ginoong Lee, pinapayuhan kita. Tawagan mo muna ang Young Master Wang ninyo para kumpirmahin bago ka magpulis. Sino ang nagpulis? Nasaan ang suspect? Pulis, ninakaw niya ang 2,000,000 pisong brilyante mula sa Oriental Crystal Jewelry Store. Bilisan niyo, arestuhin niyo siya. Anong kalokohan? Titingnan ko kung sino ang maglalakas loob na dalhin ng kaibigan ko. Pulis, ako ang may-ari ng Oriental Crystal Jewelry. Ako mismo ang nagbigay ng singsing na ito sa kaibigan ko. Ang empleyado ko, nagkamali lang. Akala niya ninakaw ng kaibigan ko. Pasensya na sa abala, ikinalulungkot ko. Sa susunod, huwag nang magkamali ng ganito para hindi masayang ang lakas ng pulis. Li Hongshan, ang lakas ng loob mo para siraan ang kaibigan ko na magnanakaw. Simula ngayon, tanggal ka na sa trabaho. Senyorito, nagkamali po ako. Nag-aalala lang po ako na malugi ang ari-arian ng Wang Group natin. Eh sinabihan mo ba ako? Hindi mo man lang ako inabisuhan, tapos tumawag ka agad ng pulis. Ikaw na babaeng yan. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nasisira. Papatayin kita ngayon. Ye Chen, tulungan mo naman siya. Kolega ko rin naman siya. Hindi ko naman siya pwedeng baliwalain. Tama na, huwag nang magulo. Si Mengyun, Ye Chen, salamat sa pagligtas ninyo sa akin. Sa mga nangyari dati, ikinalulungkot ko. Kapatid Yi at Bayaw, bagay na bagay kayo, sanay magtagal kayo. May iba pa akong kailangan asikasuhin. Mauuna na ako. Mengyun, mamaya na tayo mag-usap sa bahay. Magtrabaho ka lang ng maayos. O sige. Ano, ang halimaw na si Cao Yifei, hindi pa rin ba sumusuko? At ikaw, gusto mo bang maputol ang isa mo pang kamay ngayon? Bata, huwag kang magsalita ng sobra. Ngayon kaming lahat, sapat na, para durugin ka. Mga kapatid, sugurin niyo siya. Ikaw, halimaw ka ba? Hindi ko alam kung halimaw ako. Ang alam ko, ang braso mo, ay wala na naman. Huzi, sugod. May kakayahan ka nga. Hindi tulad ng ordinaryong gangster. Pero kung gusto mo akong patayin, mag-ensayo ka pa ng ilang dekada? Sige bata, nangahas kang kutyain ako. Ako, si Huzi. Hawak ko. Mahigit 20 buhay. Hindi pa rin ba kita mapapatay? Napatay mo na ang mahigit 20 tao. Siyempre, magiging isa ka rin sa kanila. Ngayon ka patatakbo, hindi ba huli na? Huzi, ikaw, hindi ka pwedeng mamatay. Huwag mo akong iwanan, dito mag-isa. Huwag kang mag-alala, hindi ka makakatakas. Napatay mo ang 20 tao at gusto mo pang tumakas? Ngayon, mamatay ka? Bigang Ye Chen, bakit mo ako hinahanap? Nagmamadali ka ba sa lumang antigong iyon? Hindi po, hindi. Huwag niyo po akong pagkamalan. Matandang Chen. Ang ginintuang pusa, panatilihin niyo lang hanggat gusto niyo. Hinahanap ko po kayo dahil nahuli ko ang isang kriminal na may mahigit 20 buhay ng tao sa kanyang kamay. Ibigay mo ang address. Tatawagan ko agad ang presinto. Boss, huwag niyo po akong sirain, may pamilya pa po ako. Hindi pa po ako nakapatay ng tao. Isa lang po akong ordinaryong hampas lupa
Malapit na ang mga pulis. Gusto kong ibunyag mo ang naguutos sa iyo. Kung hindi, magiging katulad ka niya. Putol ang lahat ng paa at kamay. Kung gayon, putulin nyo na lang ang aking mga paa at kamay. Ipadala nyo na lang po ako sa kulungan. Ganoon ka ba talaga takot sa taong nasa likod mo? Boss, hindi po si Cao Yifei ang kinatatakutan ko. Ang kinatatakutan ko po ay ang aking amo, si Zhao Guangshui. Ang taong iyon, walang puso at malupit. Kung ibubunyag ko siya, ang buong pamilya ko ay Dahil sa iyong pamilya, walang kasalanan sa buhay ng tao. Palalayain kita. Salamat. Ay, teka, si Zhao Guangshui? Huwag na huwag mo siyang puntahan. Huwag mo siyang guluhin. Hindi siya ang kaya mong salingin. Elder Chen, ikaw mismo ang dumating. Isang malaking kaso ito. Kahit nag-retire na ako, kailangan ko pa ring punta at tignan sa lugar mismo. Ito ay isang matagal ng wanted na kriminal mula pa noong nakaraang taon. Pagkatapos na mabigo ang paghuli sa kanya, hindi na siya muling nagpakita. Kaibigan, gawa mo ba ang lahat ng ito? Silang lahat ay pinabagsak ko. Paano nangyari iyon? Ikaw mag-isa ang nakatalo sa napakarami? Sige na, isara mo na ang bibig mo. Ang bibig mo ay parang kaya pang paglagyan ng maalat na itlog. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Kamakailan lang, nalaman namin na itong binata ay may antigong nagkakahalaga ng 100 milyon. Kaya pinapunta namin ang mga kasama para agawin ito. Hindi namin inakala na hindi pala kami kalaban niya. Totoo ba ang sinasabi niya? Ipagpalagay mo na totoo ang sinasabi niya. Anong asal yan, bata? Maraming sangkot sa kasong ito. Hindi madaling mahuli ang nasa likod. Huwag kang gumawa ng kaguluhan na magpapaalerto sa kanila. Yechen, kaibigan, hindi ko inakala na dahil sa akin ay babantayan ka ni Cao Yifei. Huwag kang mag-alala. Gagawan ko ng paraan para hindi ka magawang galawin ng pamilya Cao. At saka, humihingi ako ng pabor sa iyo. Palihim, na bantayan ang pamilya Cao. Bantayan ang pamilya Cao? Sa iyong lakas? Ang pabagsakin ng pamilya Cao ay hindi mahirap. Bakit ako ang pagbabantayin mo? Ang pamilya Cao ay napakaraming iligal na ginawa nitong mga nakaraang taon. Napakamura lang kung sa negosyo lang sila babagsak. Gusto kong baklasin ang kanilang interesadong grupo mula sa ugat. Matandang Chen, ikaw ay nagretiro na. Pero patuloy mo pa rin pinagpapagod ang sarili mo sa mga bagay na ito. Tunay na biyaya ka sa mga tao ng Zhonghai. Galit na galit ako. Ilang dosenang tao? Hindi man lang matalo si Yechen? Mga walang kuwenta. Itong lalaking ito, hindi lang nanakit sa aming 12-dosenang kapatid, kundi idinamay pa ang pulisya. Paano kung ipagkanulo niya ako at si Mr. Zhou, hindi ba tayo tapos? Sa aking paraan, naniniwala akong hindi niya kami ipagkakanulo. Dahil naniniwala ako na sila ay lubos na tapat. Hindi ko lang talaga matanggap. Itong lalaking ito hindi lang sinira ang aming 12-dosenang kapatid, pati pa ang aming mahusay na tauhan, si Huzi ay naidawit din. Ang galit na ito, tiyak na babawiin ko. Oh, hello Mr. Chen. Bakit po kayo tumawag? Anong nangyayari? Itong si Ye Chen, ibinenta pala ang antigong bagay kay Chen Guchuan. Kanina si Chen Guchuan ay tumawag sa akin. Sinabi niyang huwag kong saktan si Ye Chen. Sa koneksyon ni Chen Guchuan, kasama niya na ngayon si Ye Chen. Hindi muna natin siya kikilusin sa loob ng 2 araw. Hindi magtatagal, naniniwala ako na ang lalaking iyon ay walang paglilibingan. Ang mahal naman dito, sayang lang ang pera. Ngayon ang ating ikalawang anibersaryo ng kasal. Dapat kitang dalhin upang kumain ng masarap. Magandang araw, sir. Kakain po ba kayo? Oo, tama. Magpapahangin lang ako. Pakiusap, hanapan mo kami ng upuan sa tabi ng bintana. Sige po. Pwede po ba rito? Ye Chen, bakit ka narito? Chen, bakit ka nandito? Dinala ko ang asawa ko para kumain. Alam mo ba ang mga bisita dito ay mayayaman at makapangyarihan? Ikaw na mahirap, hindi karapat dapat pumasok dito. Hindi ko inaasahan. Pagkatapos ng 2 taon, mas naging sakim ka. Oh, tama. Ipapakilala ko, ito ang asawa ko. Hello, ako si Huang Kangping, ang chairman ng Huang's Pharmaceutical Group, ang founder ng Kangya KTV, isang shareholder ng Sinlay Amusement Park. Ikinagagalak kong makilala ka. Hello, ako si Ye Chen, isang walang trabaho at dating nobyo ni Shuya. Talagang nakakalungkot para kay Zuya. Ngunit maaari kitang bigyan ng libreng posisyon, mukhang kailangan pa ng aming kumpanya ng tagalinis ng banyo. Ye Chen, gusto mong pag-isipan? Ako? Ayoko masyadong makasama ang basura? Mauuna na ako. Ye Chen, ikaw ang basura? Basura kang walang trabaho. Asawa ko, nandito na ako. Ang asawa ni Ye Chen? Hindi ko inaasahang ganito kaganda.
Ye Chen, masyadong mahal ang pagkain dito. 48 piso ang isang bote ng tubig. Magpalit na lang tayo ng kainan. Binibini? Ngayong nandito na kayo, bakit hindi nyo tikman? Sa tingin ko, ang kainan lang na ito ang babagay sa inyong ganda. Dahil hindi kayang bayaran ng asawa mo ang mga gastusin dito, paano kung imbitahin kita para maghapunan? Ano sa tingin mo? Ang asawa ay hindi makabayad ng gastusin dito. Bakit hindi? Ako na lang ang mag-imbita sa iyo para maghapunan. Paano? Wala akong interes kumain kasama ng estranghero. Huang Kangping, ano ang ibig mong sabihin? Dinala mo ako rito para kumain tapos nag-iimbita ka ng ibang babae? Shuya, binabalaan kita. Kung sisirain mo ang plano ko, hindi kita palalampasin. Ano? Ibabalik mo ba ang relasyon natin? Kung iyan ang gusto mo, hindi ko naisip na bigyan ka. Binibini, pakisuyo, pag-isipan mo. Ngayon ang aming 2 taong anibersaryo ng kasal, kaya bukod sa maghapunan kasama ang aking asawa, hindi ako kakain kasama ng iba. Pakiusap. Umalis ka. Pero mukhang hindi naman kayang bayaran ng asawa mo. Umuras ako ng 3,888 palasyong pakete, iniimbitahan kitang samahan ako. Isang simpleng palasyong pakete, wala talagang seryosong intensyon. Manager Ding, bigyan mo ako ng pinakamahal na imperial na pakete ng aming tindahan, ang 23,888. Bilang bumili ng imperial na pakete, hindi ba't may karapatan akong magkaroon ng tahimik na kapaligiran? Siyempre naman po. Kung gayon, pakiusap pabalikin mo siya sa kanyang lugar. Ginugulo niya ang pagkain namin. Sir Huang, pakiusap bumalik kayo sa inyong upuan. Sinasabi ko sa iyo, ang upuan na ito ay para sa akin ngayon. Dagdag ka pa ng 2 imperial na pagkain. Ngayon, maaari mo na siyang palayasin. Kung mapapaalis mo siya, kasama ang pagkalugi ng hotel. Ako ang sasagot. Kasama na rin ang libreng paggamit mo sa aking tindahan pagkatapos. Sir Huang, mayroon kaming patakaran sa aming hotel. Hindi pwedeng magpaalis ng basta-basta ng walang sapat na dahilan. Kung gayon, gawa ka na lang ng dahilan, tulad ng hindi pagbayad. Guwardiya, bilisan ninyo. Kailangan kong paalisin ang 2 taong ito. Na ba gustong magtrabaho bilang manager? Sasabihin ko sa iyo, sa buong Zhonghai, lahat ng hotel, kapag nagsalita ako, walang sino man ang maglalakas loob na kumuha sa iyo. Mr. Wang, kanina po sinabi ni Mr. Huang na wala raw pera si Ye Chen at dito lang kakain ng libre. Inosente po ako. Mr. Wang, naaalala mo pa ba ako? Dati po tayo magkasama na sa proyekto, marami po tayong pinagsamahan. Marami lang pong hindi pagkakaunawaan, hindi ko rin alam, kaibigan mo pala si Ye Chen, Mr. Wang. Tingnan niyo po, Mr. Wang. Manager Ding, itapon mo kaagad ang taong ito, palabas. Tsaka, sinasabi ko sa iyo, lahat ng kooperasyon mo sa aming Wang family, lahat ng pakikipag-ugnayan, kinakansela namin ang iyong kwalifikasyon ngayon. Security, itapon mo silang 2 palabas. Kuya Wang, hindi ko talaga akalain. Natutulungan mo ulit ako ngayon. Nakakahiya naman po. Walang anuman, dumaan lang ako. Sakto namang dumating. Nga pala, Manager Ding, itong imperial package ng kapatid ko, ngayon ay... Ako na ang magbabayad. Bilang paghingi ko ng tawad sa nangyari kanina, kay Ye Chen na kapatid, humihingi po ako ng tawad. Maganda yan. Ang kapatid ko ay isang mapagbigay na tao. Sa ganitong paraan, mapapatawad ka niya sa iyong pagiging pabaya. Ye Chen, ngayon pwede mo na akong sabihan kung ano ang nangyari nitong mga nakaraang araw. Unang araw sa paghahanap ng pera, hindi sinasadyang nakita ko si Manong Wang na nahimatay sa daan. Niligtas ko siya. Bilang pasasalamat, binigyan niya ako ng 1,000,000 piso. Pero hindi ka naman marunong manggamot. Paano mo siya nailigtas? Bumili ako ng ilang aklat tungkol sa panggagamot sa bahay. Iniisip na basahin lang habang walang ginagawa, hindi ko akalain na magiging ganoon pala ito ka-epektibo. Napakahusay nga niyan. Gabi na, umuwi na tayo. Kapatid, Ye Chen, napakaaga ng gabi. Pasensya na talaga. Kung may oras ka ngayon, maaari mo ba akong sunduin? Sige. Manong Wang, pupunta ako agad doon. Pinapunta ko na ang driver para sunduin ka. Dapat malapit na siya. Sige. Kapatid Ye Chen, naistorbo ko pa kayo sa gabing ito. Halika, pasok tayo sa loob. Halika, kapatid Ye Chen, ipapakilala kita. Siya ang nakababatang master ng Lee's Group, Li Mingyu. At ito naman ay ang vice-presidente ng Zhonghai Hospital, Professor Zhao Yanhua. Siya ba ang sinasabing Professor Zhao na tumulong sa dakilang emperador ng Huaxia na gamutin ang malalaking nakakahawang sakit? Ang aking idolo. Napuri mo ako. Ito naman, ang pinuno ng Lee's Group, Li Songtao, Matandang Li. Kung hindi ako nagkakamali, inanyayahan mo ako ngayon para gamutin ang sakit ni Matandang Li, tama? Daba, talaga bang para akong may sakit? Kung ako po ay magsasalita ng tapat, kung ang iyong sakit po ay patuloy na ipagpapaliban, marahil ay wala ng ilang buwan. Manahimik ka. Sinusumpa mo ang aking lolo. Umalis ka agad. Mingyu, manahimik ka. Tama ang sinabi ni Dr. Ye. Nakarating na talaga ako sa punto ng pagkaubos ng lakas. Dati,
Naglalaro lang ako. Sayang lang, pwede ko lang siyang gawing mukhang normal na tao, ngunit ito ay magpapalala sa kanyang sakit. Kapag nalaman ng iba na hindi ako malakas, ang mga kaaway ng Lee Group ay magsasamantala. Tutal, hindi pa sapat ang kakayahan mo at ng iyong ama sa pamamahala. Sige na, papayagan ang batang Dr. Ye na suriin ako. Huwag kang magkaroon ng anumang pressure, anuman ang magiging epekto ng paggamot. Ako ay magbibigay sa iyo ng 100 milyong pabuya. Ang tungkol sa pabuya, huwag muna nating pag-usapan. Hayaan mo akong suriin muna ang iyong pulso. Ang medikal na kasanayan ni Ye Chen, walang masyadong nakakakilala sa buong Zhonghai City at mayroon talagang mga manloloko na nagpapanggap na Chinese medicine doctor para manloko. Dahil hindi ka naniniwala sa akin, ganito, gagamitin kitang halimbawa dahil ikaw ang pasyente. Kalokohan, ang galing-galing ko. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay nakaranas ka ng sipon, masakit ang tiyan, at nasusuka, at 3 araw ka nang hindi nagtatatae. Ito, paano mo nalaman ito? Hindi ko kailanman sinabi kanino man. Hayaan mo siyang magnilay-nilay ng mabuti sa banyo. Brother Ye, magsimula na tayo. Brother Ye, kumusta? Kaya bang gamutin? Ayusin ko kaagad ang isang silid para sa iyo. Hindi na kailangan ng silid. Dito na lang. Hindi ka nagbibiro, di ba? Wala namang anumang kagamitang medikal dito. Bilang isang matandang doktor ng tradisyonal na gamot, si Lolo Jiao, mayroon sigurong nakahandang silver needle, di ba? Balak mong gumamit ng acupuncture para gamutin si Lolo Lee? Lolo Jiao, hindi ko po kayo bibiguin. Kaibigang Ye Chen, itong pamamaraan ng pagtusok, nakita ko na ito sa mga lumang aklat, pero kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin ito maisagawa. Tigilan mo siya. Ginagamot ni Ye Chen si Tio Lee. Kung bigla kang sasalubong, mapapahamak mo siya. Kumusta na ang matanda kong kasamahan sa giyera? Nagtagumpay po ako. Lolo, kumusta ka na? Ako. Lolo, kumusta na po kayo? Ano ang ginawa mo sa lolo ko? Anong nangyari? Papatayin kita. Walang hiya, tumigil ka. Pinagaling ako ni Dr. Ye ng buong pagod. Hindi ka lang nagpapasalamat sa kanya. Bagkus ay nagbayad ka ng masama. Si Ye Chen ang dahilan, kaya patuloy kang sumusuka ng dugo. Kaya lang ako. Mingyu? Kanina, ang isinuka ni Mang Liao ay puro nakalalasong dugo. Kung mananatili iyon sa katawan, ito ay lason. Sa tulong ng batang kaibigan na si Ye Chen, napaalis ito. Hindi mo ba napansin na mas bumuti na ang kutis ng iyong lolo? Walang hiya. Ngayon, alam mo na kung ano ang nangyari, hindi ba? Kapatid Ye Chen, nagkamali ako tungkol sa iyo. Humihingi ako ng tawad. Mingyu, labis ka ng sumusobra. Gusto kong turuan ka ng leksyon para kay kapatid Ye. Sige na, Kuya Wang, matandang ginoong Zhao, matandang ginoong Lee. Gabi na, kailangan ko nang umalis. Aray, batang kaibigan na si Ye Chen, nagpasya akong ibigay sa iyo ang card na ito. Lice Group Top Tier VIP Card? Ito ay may garantiya ng kredito ng Lice Group at maaaring magpautang sa bangko. Kung hindi mo mabayaran, maaari pa rin niyang bayaran para sa iyo. Ito ay ilang beses na mas mahalaga kaysa sa 100 milyong piso. Napakamahal, hindi ko ito matatanggap. Ibalik ninyo. Batang kaibigan na si Ye Chen, naniniwala ka bang ang buhay ng matandang ito ay mas mababa pa sa VIP card na ito? Kapag nagbigay ako ng bagay, hindi ko ugali ang bawiin ito. Kapatid Ye, kung pipilitin mong ibalik ang card kay matandang ginoong Lee, magiging hindi maganda ang sitwasyon. Tanggapin mo na. Kung gayon, wala na akong magagawa kundi sumunod na lamang. Ay, batang kaibigan na si Ye Chen. Napakahusay mo sa medisina. Paano kung magtrabaho ka bilang doktor sa aming Zhonghai Hospital? Napakagaling mo sa medisina. Paano kung pumunta ka sa aming ospital ng Zhonghai upang maging doktor? Narinig ko, ang ospital ng Zhonghai ay napakahigpit sa pagkuha ng empleyado. Natatakot akong hindi ako makapasok. Sa galing ng iyong medikal na kaalaman, sa buong Tsina, anuman sa mga ospital, ay mag-aagawan upang makuha ka. Bukas ng umaga, tatawagan ko ang direktor. Tuloy po. Sino po ang hinahanap nyo? Ako po si Ye Chen. Si matandang Jiao po ay dapat na tumawag sa inyo. Opo. Ikaw ba ang tinutukoy ni matandang Jiao na batang manggagamot? Hindi ko po kayang tanggapin ang tawag na manggagamot. Sadyang nag-aral lang po. Ako ng kaunting medisina. Nga pala, sabi ni matandang Jiao, direkta niya akong bibigyan ng isang trabaho. Hindi mo na kailangan ng panayam, direktang tanggapin ang trabahong ito. Tungkol sa posisyon naman, ipapaubaya ko kay Vice Director Jiang Lin na ayusin. Aha, isa na naman itong nakapasok sa likod bahay. Direktor, ang pagsagip ng buhay ay hindi biro. Hindi lang basta kahit sinong tao. Ang nagsusuot ng puting uniforme ay doktor. Iyon ay makakasira sa mga mamamayan. Matandang Zhang, sa tingin mo ay hindi lang sapat ang aking kaalaman sa medisina. Kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon upang patunayan ang aking sarili, pwede ba akong maging empleyado ninyo?
Dahil kay matandang Zhao, bibigyan kita ng pagkakataon. Sige po. Unang tanong ko, nag-aaral ka ba ng tradisyonal na gamot na insik o ng western medicine? Ako ay nag-aaral ng tradisyonal na gamot na insik. Hehe, hindi halata na ganun ka bata. Tapos nag-aaral ng tradisyonal na gamot na insik? Bihira. Halika, bigyan kita ng 10 minuto. Pumili ka ng 10 halamang gamot na insik. At sabihin ang pangalan nito at makakapasa ka sa unang round. 1 minuto lang ang sapat. Ginseng, Danshen, Xianmao, Ganjang, Heshuwu, at Longgofeng. Ang unang pagsubok, nakapasa ka na ng maayos. Kung gayon, ang pangalawang pagsubok, ito, ang sakit at paraan ng paggamot sa Biao Shubing. karaniwan makararanas ng pangangati ng balat mas matindi sa gabi, kasabay ng paglitaw ng pantal tuwing gabi. Ang kati ay hindi makapagpatulog at nawawala sa umaga. Kailangan ng 20 gramo ng guizi, 9 gramo ng baisyaw, at 3 piraso ng sariwang luya. Mukhang mas mahusay ka kaysa sa naunang nagdaan sa likod bahay. Kung gayon, ibibigay ko sa iyo ang ikatlong tanong. Sa harap ko, bibigyan kita ng kalahating oras para masuri mo ang sakit ng pasyente na ito at ang paraan ng paggamot at magbigay ng reseta. Hindi na kailangan ng kalahating oras. Kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon ka ng malubhang rheumatic arthritis na naging sanhi ng pananakit ng iyong mga kasukasuan, malamig na mga binti, at hindi makabukadkad o makakuyom. Wala kang ni isang salitang mali. Ang sakit mo ngayon ay tinatawag na Feng Hanzu Luozheng. Ibibigay ko sa iyo ang reseta, inumin ito ng 3 magkakasunod na araw, at magiging epektibo agad ito. Salamat, Doktor. Binabati kita. Bilang opisyal na empleyado ng aming ospital. Salamat, Matandang Zhang. Hindi ko kayo bibiguin. Mabuti kung gayon. Ngayong gabi ay maghahanda ako. Ye Chen, may masamang nangyari. May nangyari kay Xiaobin. Huwag kang mag-alala. Babalik ako agad. Si Xiaobin ay lumabas, kasama ang kanyang nobya kagabi, at hindi na nakauwi buong gabi. May tumawag sa amin kanina at sinabing, gusto nila ng 2 milyong piso para matubos siya. Kung ire-report namin sa pulis, pupugutan nila siya. Kung hindi mo binigyan si Xiaobin ng pera para umarkila ng mamahaling kotse, paano siya mapapansin ng mga kidnapper? Sige, ako na ang bahala sa pera. Paano mo sosolusyonan? 2 milyong piso ito, hindi 30,000. Kung talagang wala, hahanapin ko si Kuya Wang para mangutang. Ye Chen, sasama na ako sa iyo. Kapatid ko naman si Xiaobin, hindi ko hahayaang mag-isa kang mangahas. Hindi ka pwedeng sumama. Kung sumama ka, sila ay magiging ganid dahil sa iyong ganda at mas magiging mapanganib. May kailangan po ba kayong gawin? Gusto kong humiram ng pera. Kailangan ko ng 2 milyong piso ngayon din. 2 milyong piso? Malaking halaga yan. Para sa ganitong transaksyon, kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa 1 linggo. Sa hitsura mo, wala ka ring karapatan diyan. Bilisan mo, lumayo ka at pumunta sa mas malamig na lugar. Ito ba ang VIP card ng Lee Group? May karapatan na ba ako ngayon? Pupuwede? Siyempre puwede. Sige, maghahanda na ako. Magpahinga na lang po kayo sa VIP room. Ha? Magkape. Dahan-dahan po. Nandito ako para tubusin siya. Batang lalaki, ang tapang mo, nag-iisa ka lang dumating. Kuya asawa. Iligtas mo ako, kuya asawa. Ngayon, pakawalan mo na siya kaagad. Pakawalan? Kailangan ko munang i-verify ang pera. Boss, tama, 2 milyon. Ang pera ay na-verify na. At naibigay na sa inyo, dapat ninyo na siyang pakawalan. Pakawalan? Ngayon, ang pera ay kukunin ko. Ang tao ay kukunin ko rin. Ang kakayahan ng mga kapatid mo ay napakapangit. Batang lalaki, naghahanap ka ng kamatayan. Batang lalaki, gawin mo ang sinasabi ko. Kung hindi, papatayin ko siya. Sundin mo ang sinasabi ko. Kung hindi, papatayin ko siya. Kaya kong talunin. Tapos na. Oras na para umuwi. Kuya, ang galing-galing mo talaga. Ikaw ba si Bruce Lee na nagkatawang tao? Akala ko mamamatay na ako kanina. Ay mahal na mahal kita. Ma. Muntik mo nang patayin sa takot si Mama. Kung may nangyaring masama sa iyo, ayaw na rin ni Mama mabuhay. Salamat sa aking kuya. Niligtas ako ng aking kuya. Ang astig niya, parang si Bruce Lee.
Ang batang ito, sa wakas ay may ginawa siyang ikinatutuwa ko. Salamat sa iyo, Ye Chen, sa pagliligtas kay Xiaobin. Sige na, gabi na. Magpahinga na kayong lahat. Ye Chen, mapanganib ba ngayon? Hindi naman, madali ko siyang nailigtas. Tinawagan ko rin ang pulis at dinala ang mga tulisan sa istasyon at ibinalik din ang pera sa bangko. Huwag mo na akong lokohin, hindi naman ako tanga. Sadyang napagod ka ngayong araw. Basta kasama kita, hindi mahirap. At naniniwala ako, balang araw, ay tatanggapin mo ako. Sige na, gabi na, matulog ka na. Meng Yun, ikaw? Ako rin ay isang lalaki. At may pangangailangan din ako. Inamin ko na kanina, hindi ko napigilan ang sarili. Pero sana, kapag tunay, na gusto mong ibigay ang sarili mo sa akin, doon mo lang ibigay, hindi dahil sa pasasalamat. Sige na, matulog na tayo. Ye Chen, nagpasya akong subukan kang tanggapin. Sana balang araw tunay akong magkagusto sa iyo. Ikaw si Ye Chen, tama? Kumusta? Ako si Pan Hong. Isa ako sa pinakabatang attending physician sa ating ospital. Magandang araw po, Dr. Pan. Balita ko raw ay interesado si Matandang Jiang na gawin kang personal na estudyante niya. Sa tingin ko po ay nagkakamali kayo, hindi po kailanman sinabi ni Matandang Jiang ang ganoon. Pan Hong, ano ang ginagawa mo? Narinig ko lang na kukuha ka ng personal na estudyante, kaya nausisa lang ako at pinuntahan ko lang tingnan. Pan Hong, kalimutan mo na yan. Kung may nagustuhan, doon lang ako kumukuha. Bukod pa rito, hindi ko rin kukunin si Ye Chen bilang estudyante. Matandang Jiang, mukhang tingin niyo po ay hindi siya mapagkakatiwalaan. Hindi ko siya kukunin dahil ang galing niya sa medisina ay hindi bumababa sa akin at wala rin akong karapatan. Hindi naman sa hindi siya mapagkakatiwalaan. Matandang Zhang, may pasyente po na halos mamatay na. Pakitingnan po agad, bilisan niyo po. Matanda, may pasyenteng malapit ng mawalan ng buhay. Bilisan ninyo at tingnan siya. Bilis, tara na. Ano bang nangyayari dito? Kasalanan ko, hindi ko nabantayan ang binata. Hinayaan ko siyang makipagkarera sa iba kung hindi siya maililigtas. Natatakot ako na papatayin ako ng chairman. Ito ang Liu's Group, ang nag-iisang tagapagmana, si Liu Xin. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat para iligtas siya. Ye Chen, ano ang tingin mo? Ang pasyente ay naaksidente habang nakikipagkarera. Naganap ang aksidente dahil sa sobrang bilis, sobrang lakas din ng impact, kaya ang dugo ng pasyente ay barado na at ang mga organo niya ay bumababa na ang function. Kung hindi agad maililigtas, pagkatapos ng kalahating oras, walang makapagliligtas sa kanya. Pareho tayo ng nararamdaman. Bilisan ninyo! Isipin ninyo ang paraan. Iniisip namin ang paraan. Matanda, bigyan mo ako ng isang pakete ng silver needle, siguro kaya ko siyang iligtas. Anong kalokohan yan? Kaya mong gamutin? Isang intern lang. Huwag ka nang manggulo pa dito. Ang kondisyon ng pasyente, kaya mo bang ipagpaliban? Ang kondisyon ng pasyente, kaya mo bang hayaan itong lumala? Manahimik kayong lahat. Ikaw, Ye Chen, gaano ka katiyak? Mga 40% siguro. Sige, ikaw ang gagamot sa pasyenteng ito. Pangalawang Direktor Zhang, paano kung magkamali si Ye Chen at namatay si Liu Xin sa ating ospital? Kung gayon, ang responsibilidad na ito, sino ang mananagot? Kung ayaw ninyong magpagamot kay Ye Chen, edi kayo na ang gumamot. Sa ganitong kritikal na sitwasyon ng buhay, ang personal na interes lang ninyo ang iniisip. Talagang ikinadismaya ko kayo. Kung sakaling sa proseso ng paggamot, may lumabas na problema. Ako, si Ye Chen, ang mananagot ng mag-isa at walang kinalaman sa Zhonghai Hospital. Ye Chen, huwag kang mag-alala at lakasan mo ang loob mo sa paggamot ano man ang maging resulta. Ako ang sasalo sa responsibilidad. Pakiayos po ako ng isang tahimik na silid sa lalong madaling panahon. Kapag nanggagamot ako, hindi ako dapat abalahin. Sige. Kumusta na ang anak ko? Nasaan na siya ngayon? Nire-revive pa ang pasyente sa loob. Sa pagkakataong ito, bakit hindi ikaw mismo ang gumamot sa anak ko? Mas angkop ang taong ito para gumamot sa inyong anak. Oh, sino ang sikat na doktor na yan? Ang taong ito ay hindi sikat na doktor, kundi isang intern na 2 araw pa lang dito? Ano? Isang intern na 20 taon pataas? Pinapatay mo ang anak ko. Agad mong hilahin palabas iyan.
intern na si Yechen, lumabas ka kaagad. Ano yon? Anong ginagawa mo? Bakit mo ako sinasaktan? May mukha ka pa talagang magtanong sa akin kung bakit kita sinasaktan. Ang anak ko ay napakahalaga. Ikaw na walang kuwentang intern, anong karapatan mong gamutin siya? Kung ang anak ko ay mangyarihan ng masama dahil sa panggagamot mo, ipapapatay kita. Mukhang mali talaga ako na nagpakahirap para iligtas ang anak mo mula sa kamatayan. Naging matagumpay ba ang paggamot? May tuturing na matagumpay naman. Ngayon, ang kalagayan ng pasyente ay halos stable na. Pero ang mga pilak na karayom sa likod ay hindi pa maaaring bunutin. Ay nako, pagod ka na. Bumalik ka na't magpahinga. Ang paggamot lang sa pasyenteng ito ay nakakapagod na. Kung makakatagpo ka pa ng ganitong uri ng magulang na hindi marunong umintindi, mas nakakapagod sa puso. Ikaw na walang kuwentang intern. Halos mapatay mo na ang anak ko. Gusto mo pa ring umalis ng ganoon? Ikaw na impakta, matatapos ka ba o hindi? Kung hindi dahil sa akin, matagal nang patay ang anak mo. Kung alam ko lang na ang mga magulang niya ay ganito, hindi ko na sana siya niligtas. Hemp, dalawang walang utang na loob. Sige na. Dahil ang iyong anak ay nailigtas na, kayong dalawa ay pumunta na roon at tignan siya. Ang walang kuwentang intern na ito, bakit napakasama ng ugali? Binuhusan pa niya ang anak ko ng napakaraming bakal na karayom. Kaagad akong, bunutin mo agad yan. Sabi ni Dr. Ye, hindi pa maaaring bunutin pansamantala. Hemp. Ako ay nag-aral ng tradisyonal na Chinese medicine, nagsasabi lang siya ng kalokohan. Hemp, tingnan mo, binunot ko ang karayom. Wala namang nangyari, di ba? Ano itong nangyayari? Bakit nagsusuka ng dugo ang anak ko? Hindi ko rin alam kung bakit nangyari ito sa inyong anak. Malinaw na sinabi ni Dr. Ye na hindi maaaring bunutin ang mga karayom, pero hindi kayo nakinig. Kaya nagkaganyan ang pasyente. Dr. Pan, bilisan mo at ibalik ang mga karayom na ito sa anak ko. Dalian mo. Hindi ba sinabi mo na nag-aral ka rin ng traditional Chinese medicine? Sige, susubukan ko. Pan Hong, itigil mo yan. Ang iyong hindi sapat na antas sa acupuncture ay papatay kay Liu Xin. Ay tama na. Xueje, tigilan mo na ang pagpapakahirap. Dr. San, pakiusap. Iligtas mo ang anak ko. Kahit ako ang dekano, hindi rin ako ang pinakamagaling sa medisina. Pupuntahan ko si Elder Zhang para sa iyo. Ano? Sino ang bumunot ng karayom na ito? Nang umalis si Yechen, hindi ba sinabi niya na hindi ito pwedeng bunutin? Ang karayom na ito ay para iligtas ang buhay niya. Nakita ko ang anak ko na puno ng karayom. Sumasakit ang puso ko sa pagtingin, kaya pinabunot ko kay Dr. Pan. Walang alam. Kung may mangyari sa iyong anak, ito ay dahil sa iyo na isang mangmang na ina. Deputy Din Zhang, pakiusap. Subukan mo ulit iligtas ang buhay ng anak ko. Hindi sa ayaw kong tumulong, pero talagang wala akong magawa. Ngayon, iisa lang ang makakapagligtas sa buhay niya. Pakiusap. Sabihin niyo sa akin, Deputy Din Zhang, sino siya? Pupuntahan ko agad siya. Siya yung kaninang halos mamatay sa pagod para lang iligtas ang anak mo mula sa kamatayan. Hindi lang kayo hindi nagpasalamat, kundi sinigawan pa ninyo siya ng masasakit na salita. Umuwi na siya ngayon. Sino kayo? Bakit kayo narito sa bahay ko? Hinahanap namin si Yechen. Bayaw? Ano ang kailangan ninyo sa akin? Taga-Liu Group po ako. Kailangan ng aming chairman ng tulong mo. Paumanhin, kulang ang aking kaalaman. Hindi ko matutulungan ng inyong chairman. Sabihin mo sa kanya na humanap ng iba. Kung talagang ayaw mo, pipilitin ka naming dalhin pabalik. Huwag niyo na po kaming pahirapan. Tigilan niyo yan. Dr. Ye, tungkol sa nangyari kanina sa ospital, ikinalulungkot ko talaga. Sana po ay maging mapagpasensya kayo. Sa ngayon, lumala ang kalagayan ng aking anak. Kaya sana po ay sumama kayo sa akin pabalik sa ospital. Chairman Liu, napakataas ng posisyon ng inyong anak. Ako ay isang hamak na intern lang. Hindi ako makakatulong. Masyadong mainitin ang ulo ng aking asawa at mabilis magalit, medyo masakit siyang magsalita. Ako, humihingi ng tawad. Sana, huwag mo siyang bigyang pansin. Chairman Liu, ang kalagayan ng inyong anak ay napakasama na ngayon. Wala rin akong kompletong katiyakan na kaya ko siyang mailigtas muli. Ayon sa ugali ng inyong asawa, kung mabigo ako, inidrag niya ako pababa kasama niya. Magpapagaling lang ng pasyente, tapos isusugal ang sarili ko? Hindi ko kaya. Hoy, hanggang ngayon ayaw mo pa rin pumayag. Pera lang naman ang gusto mo, di ba? Bibigyan kita ng 5 milyong piso, okay? Sapat na yan para sa kalahating buhay mo. Tungkol sa pera ninyong bulok na yan, wala akong nikatiting na interes. Umalis na kayo. Baguhin mo na kasi ang ugali mong iyan. Magsalita ka ng maayos. Bakit kailangan mong maging masama ang dila? At mang-away, kailangan bang mamatay? Ang anak ko, para lang malaman mo ang pagkakamali mo. Dr. Ye, kababayan Ye, kasalanan ko. Pero inosente ang anak ko. Pakiusap, iligtas mo siya. Dr. Ye, basta't pumayag kang iligtas ang anak ko, buong buhay kitang pagsisilbihan. Sige. Ililigtas ko.
stable na ang kondisyon ng pasyente. Salamat. Ang galing. Hindi mamamatay ang aking siner. Dr. Ye, tanggapin mo po itong bayad sa konsultasyon. Hindi na ito kailangan. Nasa Zhonghai Hospital lang ako. Nag-oopera para sa pasyente. Sundin mo lang ang normal na proseso at magbayad. May iba pa akong gagawin. Mauuna na ako. Hoy, Liu, ikaw nga naman. Hindi mo man lang tiningnan muna ang bata. Sa halip ay nilambing mo siya. At ayaw niya pa rin tanggapin. Yan ay kaisipan ng babae. Tingnan mo, ang galing sa medisina ni Dr. Ye. Nalampasan na niya si Director Zhang at Director Sun. Hindi natin dapat hayaan dahil sa nangyari ngayon, magalit siya sa atin. Director Sun, itong 10 milyong yuan, gusto kong i-donate sa inyong ospital bilang pasasalamat na nailigtas ninyo ang buhay ng aking anak. Bilang isang doktor, ang paggagamot at pagliligtas ng buhay ay aming trabaho, nararapat lang. Ha. Kung gayon ay paalam na ako. Sige. Salamat. Oy, son. Alam mo ba? Bakit ang galing mo sa medisina? Ay hindi kasing galing ko. Ang lahat ng iyong enerhiya, kinugugol mo sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Araw-araw ay binobola mo lang ang mga mayayamang tao. Kasalanan ko ba ito? Ang ating pampublikong ospital, para mas maraming ordinaryong tao ang makapagpagamot, kailangan kong humingi ng donasyon mula sa mga mayayaman upang punan ang kakulangan sa pondo. Kung hindi, tataas ang singil at magdurusa ang mga ordinaryong tao. Ay, son. Mukhang mali ang pagkakaintindi ko sa iyo. Mabuti at naiintindihan mo na. Nga pala, Jiang, balak kong gawing Vice President ng Zhonghai Hospital, si Ye Chen. Ha? Lolo Sun, nagbibiro ka ba? Siyempre hindi ako nagbibiro. Bagaman bata pa si Ye Chen, ang kanyang antas ng medikal na kasanayan ay hindi mas mababa kaysa sa iyo o sa akin. Para maging vice-direktor, may kakayahan siya. Kung bibigyan mo siya kaagad ng ganoon kataas na posisyon, baka hindi sang-ayon ang lahat. Ang balak kong ibigay sa kanya ay honorary vice director. Makikinabang lang siya sa benepisyo ng vice-direktor. Ngunit hindi niya hawak ang kapangyarihan ng vice-direktor. Sa ganitong paraan, ang ibang doktor ay maiintindihan din. Ay, matandang Chen, bakit po ninyo ako hinahanap? Kaibigang Ye Chen, ngayon ko lang narinig na isa ka pa palang maliit na henyong doktor. Narinig kong ginamot mo ang lumang sakit ni Li Songtao at ngayon ay na-promote ka pa bilang vice-direktor. Hindi po ako karapat-dapat sa titulong henyong doktor. Nagkataon lang po na gumaling ang sakit ni matandang Li. Gaano kapangit ang katawan ng taong iyon, alam ko. Ngayon tumawag ako sa iyo para hilingin na gamutin mo ang isang tao. Ito ang chief ng pulisya ng Zhonghai City, si Liu Yunliang. Sige. Kapatid na Ye Chen, maupo ka. Ang bahay ninyo, Kuya Liu, ay napakainit ng dekorasyon. Halatang napakainit ng pagmamahalan ninyo ng ate. Ay, mahigit 20 taon ng kasal, matanda na kami, ano pa ang pag-uusapan tungkol sa pagmamahalan? Nagsasama lang ang mag-asawa? May bisita, si matandang Liu. Magandang araw po, ate. Magandang araw. Kapatid na Ye Chen, isa rin siyang mahilig sa mga antigo, kaya inimbitahan ko siya para samahan akong magkwentuhan. Sige, mag-usap muna kayo. Papasok na ako sa trabaho. Sige, humayo ka na. Paumanhin, kapatid Ye. Hindi ko nasabi sa iyo kanina na ikaw ay isang doktor sa aking asawa. Natatakot ako na baka kung ano-ano ang isipin niya. Naiintindihan ko. Kuya Liu, hubarin na natin ang ating damit at humiga. Hubarin ang damit at humiga? Kapatid Ye Chen, ano ang balak mong gawin? Siyempre, gagamutin ko po kayo, Kuya Liu. Ang sakit na hindi alam ng iba. Paano mo nalaman? Hindi ko pa ito nasasabi sa iba. Kuya Liu, ako ay isang doktor ng tradisyonal na medisina. At kayo ng ate ay mahigit 20 taon nang magkasama. Wala pa rin kayong anak. Sa isang tingin lang, alam ko na ang inyong karamdaman. Magagamot ba ang sakit ko? Sa totoo lang, kami ng misis ko ay matagal nang gustong magkaanak. Malamang, noong nakikipaglaban ka sa mga masasamang loob, nasaktan ang bahagi ng iyong bato. Tama, noong bata pa ako, walang takot. Diretso akong sumugod kapag nakakakita ng masasamang loob, kaya ako ay nasaksak. Kuya Liu, inumin mo itong mainit na tubig. Ay, Kuya Ye Chen, talagang epektibo ang pagtusok mo ng karayom. Kung may gagawin ka, pwede ka nang umalis para hindi na kita abalahin. Naiintindihan ko. Sige, babalik na muna ako. Sige, mauna ka na. Ay, misis, bumalik ka agad, mag-leave ka kaagad sa trabaho mo. Bakit? Sasabihin ko sa'yo, pwede na tayong magkaanak. Uy, hindi ba't ang honorary vice president ito? Unang araw pa lang ng promotion, late na sa trabaho. Nag-out of clinic ako, bakit? May problema? Siyempre, wala kaming lakas ng loob na magkaroon ng problema. Kayo po ay honorary vice president.
paano naman kami magkakaroon ng lakas ng loob? Tama. Paano naman kami magkakaroon ng lakas ng loob? Yuan Chao? Huwag kang tumawa? Paano kung magalit si Vice President Ye? Baka tanggalin niya kami. Paano na? Ay, hindi pala. Siya ay honorary Vice President lang? Walang karapatang tanggalin kami. May karapatan ba akong tanggalin kayo? Sabi ko na kahapon, wala kayong karapatan manatili sa Chunghai Hospital. Sa usapin ng pagpapagaling ng mga may sakit, hindi lamang kayo hindi nakakatulong, kundi sinasadya ninyo pang sinisira ang relasyon ng doktor at pasyente. Wala kayong karapatan maging doktor. Matandang Jiang, pakiusap, huwag niyo kaming tanggalin. Desidido na ako, kunin ninyo ang inyong sweldo sa accounting at umalis na kayo. Ye Chen, sumama ka sa opisina ko para alamin ang detalyadong sitwasyon ng pasyente kahapon. Lintik? Ngayon, ang matandang Jiang ay tuluyan ng kakampi ni Ye Chen. Ngayon, para kay Ye Chen, tatanggalin din niya kami. Hindi tayo pwedeng manatili na lang. Kailangan nating mag-isip ng paraan para patanggalin ng Dean si Ye Chen. Pupuntahan ko ang tiyuhin ko, kahit si matandang Zhang o matandang San, siguradong igagalang nila. Sige, kung gayon, tatawagin ko ang tiyuhin ko para makasama niya ang tiyuhin mo. Para pressure in si Dean San? Sa ganitong paraan, hinding-hindi nila kami tatanggalin. Ye Chen, nasaan ang hunghang na batang yon? Lumabas ka. Ako si Ye Chen? Hinahanap mo ako? Isang karaniwang tao lang pala. O sige, sasabihin ko sa iyo ngayon, tanggal ka na. Dean San, hinihingi kong paalisin ang hayop na bata na ito. Hindi naman masama ang hiling na, yan di ba? Ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Alin man ay iwanan si Ye Chen o talikuran ng donasyon ng Hongsheng Group. Hongsheng Group, magdodonate sa Chunghai Hospital? Kailan naman naging ikaw lang na general manager ang nagdedesisyon? Liu, hindi ko inaasahang makikita kita rito. Pinabati kita ng aming ginoong huwang ng Hongsheng Group para sa iyo. Hindi na kailangan ng pagbati. Tatanungin muna kita. Ipagpapatuloy pa ba ng Hongsheng Group ang donasyon sa Zhonghai Hospital? Ikaw ba ang magdedesisyon tungkol dito? Hindi rin naman ako ang may buong desisyon dito. Hindi ikaw ang magdedesisyon? Ginoong Liu, may nagawa ba akong masama sa iyo kamakailan? Kung may pagkakamali ako, humihingi ako ng paumanhin dito. Hindi na kailangan ng paghingi ng paumanhin. Kung hihingi ka ng paumanhin, kay kapatid Ye Chen ka humingi. Kung hindi, tatawagan ko ang boss ninyo at ipatatanggal ka niya kaagad. Ginoong Liu, huwag mong tawagan ang aming boss. Hihingi ako ng tawad kay kapatid Ye Chen ngayon. Kapatid Ye Chen, paumanhin, iyong nangyari kanina. Kasalanan ko, binabayaran ko na ang aking pagkakamali. Sana maintindihan mo. Hindi na kailangan ng paghingi ng paumanhin sa akin. Ayoko nang makipag-usap sa inyo. Umalis na kayo. Pan Shi Chen, hindi ko papayagang maghanap ka ng trabaho para kay Panhong, lalo na sa ospital. Kung hindi iniligtas ni kapatid Ye Chen ang aking anak, baka ang buhay ng aking anak ay namatay na sa kamay ni Panhong. Sinasabi ko sa iyo, habang narito ako sa Zhonghai City, walang ospital ang tatanggap kay Panhong. Maliit na kapatid Ye Chen, binilhan kita ng Rolls-Royce Phantom ngayon. Dito ako para ihatid ang sasakyan. Paumanhin, hindi ko kailangan. Ginoong Liu, Dr. Ye Chen, nahihiya akong tanggapin ang ganito kamahal na sasakyan mula sa inyo. Kaya, ako muna ang magbabantay nito. At kapag nagbago ang isip ni Dr. Ye, ibibigay ko sa kanya ang susi. Kung gayon, maraming salamat, Dean San. Kapatid Ye Chen, medyo hindi angkop ang ginawa namin ng asawa ko kahapon. Sana, kapatid Ye Chen, sa isang araw, matanggap mo ang aming taus-pusong paghingi ng tawad. Aba, Dr. Ye. Ito, iiwan ko muna sa iyo. Vice Director Yuan, bakit ka pa po personal na pumunta? Dean San, nagbibiro po kayo. Hindi ko naman talaga balak na abalahin kayo ngayon, pero sinabi ng pamangkin ko na tinanggal daw siya sa ospital, kaya nais kong alamin ang sitwasyon. Ito. Ang iyong pamangkin ay hindi bihasa sa medisina at masama ang kanyang etika. Tinanggal na namin siya sa Zhonghai Hospital. Medyo mapaglaro ang pamangkin ko at hindi sumusunod sa mga patakaran. Sana, Vice Dean Zhang, ay pakinggan mo ang aking pakiusap at bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Noong nagsimula siyang magtrabaho, maraming pagkakataon na ang ibinigay sa kanya. Ngayon, wala na. Tito, dahil sa buwisit na ito kaya ako natanggal at nilinlang pa niya ang tiwala ni Vice Dean Zhang. Hoy, bata! Totoo ba ang sinasabi ng pamangkin ko? Umaasa akong bibigyan mo ng respeto si Yuan at kumbinsihin mo si Vice Dean Zhang na bawiin ang desisyon niyang tanggalin siya. Direktor Yuan? Paano kung sabihin ko, hindi ko ibibigay sa iyo ang respeto na yan? Ano ang magagawa mo?
Sa harap ng iba, ang iyong pagkatao ay maaaring mahalaga, ngunit sa akin, wala itong halaga. Ang pasyenteng nakaalis na sa panganib ay muling mapupunta sa bingit ng kamatayan kung ito ay dahil sa dahilan ng dalawa na magiging sanhi ng kamatayan ng pasyente. Ang responsibilidad na ito, ikaw ba, Vice Director Yuan, ang kayang umako? Ang sinabi ba ni Ye Chen ay totoo? Hindi po mali ang kanyang sinabi, pero hindi rin naman po. Sinasadya naming saktan ang buhay ng tao at ipinapangako po namin na hinding-hindi na mangyayari muli ang ganitong sitwasyon. Handa akong maging garantiya para sa kanila basta't sa hinaharap kung mangyari muli ang ganitong sitwasyon. Ako ang unang magtataboy sa kanila. Paumanhin, Vice Director Yuan, sa tingin ko, ang iyong pamangkin ay walang balak magbago, hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong ito. Mabuti, mabuti. Sana sa hinaharap, gumawa ka ng ayon sa patakaran. Huwag ka sanang mapa sa kamay ko. Kung hindi, magtitiis ka. Ganoon ba? Ibig sabihin nito, ginagamit mo ang posisyon mo para sa personal na galit? Director Liu, hindi iyan ang iniisip mo? Isa lamang itong mabuting paalala. Vice Director Yuan, sana tandaan mo, ang iyong kapangyarihan ay ibinigay sa iyo ng bansa. Pero ang parehong salita, ipinapaalala ko rin kay Director Liu, kung gagamitin mo ang kapangyarihan mo para protektahan ng iba, ang iyong kapangyarihan ay babawiin din. Hindi na kailangan, mabahala si Vice Director Yuan. Kung sakaling may mangyari, hindi lang ako, pati si Matandang Chen, ay hindi rin siya kukonsintihin. Kapatid Ye Chen, patawad talaga. Bigla kitang pinuntahan ngayon, gusto ko lang sumama ka sa akin upang gamutin si Matandang Yang. Masyado kang magalang, Kuya Liu. Tara na't umalis. Sige, tara na. Nakakagalit. Umalis na kayo agad at huwag na kayong bumalik sa Zhonghai Hospital kahit isang hakbang. Uy, Mr. Yang? Mr. Liu, Sino po ito? siya po si Dr. Su Oksuesong ng Nanshan Hall. Siya ang tagapagtatag ng Nanshan Hall. Ang tunay na apo ni Old Master Shu. Ngayon, ang sakit ng aking ama. May pag-asa ng gumaling. Nagbibiro ka, Mr. Yang. Kung ikukumpara sa lolo ko, malayo pa ang aking kasanayan sa medisina. Sino po ito? Mr. Yang, dahil inimbitahan mo ko, tapos nagimbita ka pa ng ibang doktor, hindi na ba ito kailangan? Munting kapatid, pasensya na talaga sa sakit ng aking ama ngayon. Hindi na kailangan ang tulong mo. Pero huwag kang mag-alala. Hinding-hindi kita hahayaan na mapagod ng walang kabuluhan. Mamaya, tatawagin ko ang katiwala para bigyan ka ng 500,000. Mr. Yang, dahil hindi pa naman ako nakakatulong, hindi ko rin tatanggapin ang perang ito. Pero, basta gumaling ang sakit ni Lolo, sino man ang magpagaling ay ayos lang. Hemp, hindi naman gaanong kahusay ang kanyang kasanayan sa medisina. Pero, magaling siyang magsalita. Doktor ng Nanshan Hall, bagamat mahusay ang iyong kasanayan sa medisina, pero bilang tao, hindi ka ba masyadong mapanghusga? Bukod pa rito, ang aking kapatid na Ye, hindi kaibigan ang kanyang kasanayan sa medisina kung talaga namang magpapakitang gilas? Sa tingin ko, Hindi ko nga alam kung gaano kahusay ang aking kasanayan sa medisina, pero sa pananaw ko, may malaking tiwala ka sa iyong kasanayan sa medisina, hindi ba? Kung ganoon, bilisan mong gamutin si Lolo Yang para makita naming lahat ang iyong husay. Tatay, ang binti ninyo ngayon, may paraan ng gamutin. Pinapunta ko ang doktor ng Nanshan Hall para gamutin kayo ng maayos. Lolo, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para gamutin kayo. Kung walang hindi inaasahang mangyayari, may 80% akong kumpiyansa na kayang gamutin ang binti mo. Ay, oo. Maraming salamat, Dr. Shu. Ano sa tingin mo, Dr. Shu? Ang lolo ay maaaring may transverse muscle atrophy. Marahil, ilang dekada na ang nakalipas na ang ugat ng sakit. Oo. Ang tatay ko ay sumali noon sa defensive counter-attack war. Binaril pa ang binti niya noon. Hindi nabigyan noon ng maayos na paggamot. Kaya naging ugat ng sakit. Kung ang lolo ay nakahanap sa amin ng Nanshan Hall sa loob ng 5 taon pagkatapos masugatan, kung ginamot, mayroon akong 100% kumpiyansa. Nagagaling ang binti ng lolo. Ngayon ang lolo, ang tissue ng kalamnan ay patay na. Susubukan ko na lang ang aking makakaya. Hindi niya magagamot ang sakit ng lolo, masyado pa siyang baguhan sa pamamaraan. Kung dumating ang kanyang lolo, sa tingin ko, pwede pang subukan. Kaya, may paraan ba si Ye Chen na gamutin? Kahit ako, may 70% lang na kumpiyansa. 70%. Ang galing! Mataas na yan. Ang binti ng iyong ama, hindi ko rin kayang gamutin. Kahit pa dumating ang aking lolo,
Wala pa kaming 10% na kumpiyansa. Ginoong Yang, payo ko sa inyo, sumuko na lang kayo. Matandang Yang, huwag kang sumuko. Sinabi lang sa akin ni kapatid na Ye, ang binti ng lolo, kaya niyang gamutin. Taas ka talaga. Kung magagamot mo ang sakit na matanda ngayon, pwede pa akong maging disipulo mo. Kung gayon, maghintay kang matawag akong guro. Tama na. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Ngayon, ayaw nang magpagamot ng aking ama. Pwede na kayong umuwi. Ngayon, isusugal ko ang aking kinabukasan. Kung hindi nagamot ni kapatid na Ye Chen ang sakit ng matanda, magbibitiw ako sa posisyon ko bilang hepe ng pulisya. Kuya Liu, bakit mo kailangang makipagpustahan sa isang bata? Sige na. Sige na. Bawiin mo ang sinabi mo. Ipapatingin ko ang aking ama sa doktor na si Ye. Kuya Liu, gagawin ko ang lahat. Akala ko kung gaano kagaling ang medikal na kaalaman. Pareho lang pala kami. Itay, ayos ka lang ba? Masakit ba ang tinusok ko sa iyo kanina? Ang binti ko. Sa wakas, naramdaman ko na ang binti ko. Tay, totoo po ba ang sinasabi nyo? Siyempre totoo. Hindi ko inakala na ang binti ko makakaramdam pa pala. Akala ko, ang natitirang mga araw ko ay sa wheelchair na lang. Imposible yan. Imposible yan. Hindi yan mangyayari. Bata, sa mundong ito, walang imposible. Ngayon mo nakita? Na may mas hihigit pa pala? Handa ka na bang tawagin si Kuya Ye Chen na guro? Lolo Yang, wag muna kayong magsaya. Hindi pa tapos ang paggamot. Kailangan ko pang ayusin ang inyong mga meridian. Pero, medyo masakit ito, kaya kailangan nyo itong tiisin. Walang problema. Konting sakit. Hindi ako matitinag niyan. Ang binti ni Lolo Yang ay nagsisimula na. Unti-unting bumalik sa dati, ngunit kailangan pa ng kaunting panahon bago siya makalakad. Ngayon pa lang? Makakalakad na? Hindi pa ngayon, nasa recovery stage pa lang siya. Pero, kung aalayan, kaya na niyang tumayo. Huwag niyo akong hawakan. Subukan ko, kung kaya kong tumayo mag-isa. Ha, hindi ko inakala na sa buhay kong ito, makakatayo pa ako mag-isa. Ayon sa aking reseta, kapag ininom mo ang gamot na ito sa loob ng 3 buwan, makakalakad ka na mag-isa. Maraming salamat. Binata, ganito. Ipadadala ko sa iyo ang 30 milyong piso mamaya bilang bayad sa konsultasyon. Ay, wag na. Okay lang. Ang pagtulong na ito ay dahil lang kinausap ako ni Kuya Liu para tumulong. Kaya hindi ito tungkol sa pera. Bihira ang mga kabataang tulad mo. Ngayon, dahil ayaw mong tanggapin ang bayad sa konsultasyon. Kung gayon, mayroon akong isang villa sa Wolong Shanshuang. Ibibigay ko na lang sa binata bilang regalo. Kung gayon ay tatanggapin ko na lang po. Dr. Shu, ngayong napagaling na ni kapatid Ye Chen ang paa ng matanda, hindi ba dapat tuparin mo na rin ang iyong pangako? Aray, Kuya Liu, hayaan mo na. Wala na yung pustahan kanina. Miyembro ng Nanshantang si Su Exuesong. Kung magiging disipulo ko siya, baka mahirapan siyang magpakita. Sige na nga, dahil ayaw mo, kalimutan na natin ang tungkol dyan. Itinuro sa akin ng lolo ko simula pagkabata na dapat marunong kang tumupad sa salita. Ang Ginoo ay matapat sa kanyang pangako. Ngayon, ako ay magpapakadisipulo sa iyo. Yakapin ko kayo bilang aking guro. Bumangon ka? Joke lang naman, yan. Huwag mong seryosohin. Hindi. Sineseryoso ko na. Pagiging guro ko sa inyo, para sa akin lang, hindi para sa Nanshan Hall, bagamat mas mababa ang aking kaalaman sa medisina kaysa sa inyo. Ngunit ang kaalaman sa medisina ng Nanshan Hall, hindi ibig sabihin ay hindi namin kayo kayang lampasan. Hahaha, hindi ko inakala na ngayon, hindi lang gumaling ang sakit ni Elder Yang, kundi nagkaroon pa ng disipulo. Ito ang unang beses kong makita. Isang Chinese medicine practitioner na nagtuturo, nakakamangha talaga. Ha. Kung tutuusin, kayong dalawa ay mga natatanging kabataang practitioner ng Chinese medicine. Ang pag-aaral ng medisina sa isa't isa ay maganda para sa lahat. Sa tingin ko, ang pagiging disipulo ni Dr. Shu kay Ye Chen ay isang magandang bagay. Uy, sigurado ka ba? Sige, naintindihan ko. Sa istasyon ng pulisya, mayroong isang emergency case. Kailangan kong kasama si Brother Ye Chen para ayusin ito. Sige, aalis na kami. Kuya Liu, anong nangyari? Bakit nagmamadali ka? Yung dati mong pinapatulong na imbestigahan, mayroon ng lead. Ano? May lead na? Hindi mo ako niloloko, di ba? 2 araw na ang nakalipas, nalutas namin ang isang kaso ng pagpatay. Kakatanggap ko lang ng tawag mula sa pulis. Sinabi niya sa akin, sa katawan ng biktima, nakita nila ang isang itim na tattoo ng gagamba. Gusto kong pumunta doon ngayon na. Sige, tara na.
Kuya Liu, nasaan ang namatay? Tungkol sa balita niya? Gaano karami ang alam mo? Tara. Kapatid na Ye Chen, itong itim na spider pattern, ito ba ang hinahanap mo? Tama. Hindi ko kailanman malilimutan sa buhay na ito. Ang itim na spider pattern na ito. Kuya Liu, pakisabi sa akin, ang tiyak na sitwasyon ng namatay. Ang namatay na ito, ang pangalan niya ay Zhu Yang. Siya ay isang senior executive ng Haye Group. Ayon sa impormasyon na natanggap namin, may 2 salarin na pumaslang sa kanya matapos ang aming masusing investigasyon. Natuklasan namin na ang mga salarin at si Zhu Yang ay dati nang magkakakilala at sa kanilang katawan ay mayroon ding itim na spider pattern. Mukhang dati silang magkasabwat. Ayon sa aming investigasyon, natukoy na namin ang bakas, nagpaplano kaming arestuhin sila. Ang 2 masamang loob na ito, ako na ang bahala sa pagdakip. Hindi, ang salarin dito ay napakagaling sa pakikipaglaban. Kung ikaw lang ang pupunta, malamang sa hindi ay mapapahamak ka. Kuya Liu, alam mo ang kakayahan ko. Kahit pagsamahin pa silang 2, hindi sila makakatapat sa akin. Dahil determinado kang pumunta at harapin mag-isa ang 2 salarin na ito, sasama na lang ako sa iyo. Nandiyan ako para may karagdagang tulong. Tara. Ye Chen, ano ang koneksyon mo sa 2 kriminal na iyon? Bakit ka ganoon na lang nag-aalala? Bakit ka ganoon na lang nag-aalala? Paghihiganti sa pagpatay sa pamilya. Sila nga talaga ang hinahanap ko. Kung gayon ang bawat isa sa kanila ay mga dalubhasa sa pagiging malupit. Sumakay ka sa kotse ko at hintayin ako. Hindi ko hahayaang mapahamak ka mag-isa. Hindi naman masama ang kakayahan ko. Kaya tiyak na matutulungan kita. Sige. Mag-ingat. Mga duwag, lumabas na kayo at harapin ang inyong kamatayan. Batang hamog, ang yabang mo Gusto mong maghiganti? Sakto, kami rin namang magkapatid ay gusto kang patayin. Ang nakatakas na isda. Kaya, maghanda kang mamatay. Ang bastos na batang iyon, sinaktan ang kapatid ko, naghahanap ng gulo. Ingat ka, Han Kai. May kakayahan ng batang ito. Huwag mong maliitin. Huli na ang paalala mo. Sabihin mo, nasaan ang lokasyon ng headquarters ng inyong organisasyon? Hoy bata, sa tingin mo, ang ganitong klaseng sikreto, sasabihin namin sa iyo. Mula nang sumali ako sa organisasyon sa Yanjing, matagal ko nang isinantabi ang buhay at kamatayan. Ikaw ang magdesisyon. Kung sasabihin mo sa akin ang lahat ng lokasyon ng inyong headquarters o hindi. Sa totoo lang, hindi ako isang taong natatakot mamatay. Kung malaman ng organisasyon, mas malala pa sa kamatayan ang magiging kapalaran ko. 2 buhay na tao, ganoon na lang ang nangyari. Mukhang talagang nakakatakot ang organisasyon nila, nakakatakot hanggang sa ayaw nilang ipagkanulo ang organisasyon kahit mamatay sila. Pero sayang, hindi mo rin nakuha ang impormasyong gusto mo. Ayos lang! Malaking bagay na malaman na ang organisasyon nila ay nasa Yanjing, lubos na akong kontento. So, pupunta ka sa Yanjing? Ang aking asawa ay planong pumunta bukas upang mamahala sa sangay ng Shuiyue at sasama ako sa kanya. Sa panahong iyon, kukuha ako ng oras para mag-imbestiga. Liu, ano po? Natagpuan ko na ang organisasyon na sinasabi mo. Ano? Totoo ba? Bumaba ka kaagad. Pupuntahan kita ngayon sa baba ng building mo. Sige. Kuya Liu, sabihin mo sa akin ang detalye ng organisasyon. Sinuri namin ang lahat ng kriminal na nahuli at nakita namin ang ilang tao na may itim na spider tattoo. Mabuti na lang, wala namang espesyal na kakayahan ang mga kriminal na ito. Yan siguro ang mababang antas ng miyembro sa organisasyon. Oo, pagkatapos ng interogasyon, nakakuha kami ng ilang impormasyon. Pero dahil napakababa ng kanilang antas, maliban sa address ng headquarters, wala na silang ibang alam. Mukhang kailangan na tayong makipaglaban sa headquarters ng organisasyon. Saan ang eksaktong lokasyon? Ang lokasyon ay sa Villa District sa timog ng Yanjing. Doon nagpapatakbo ang pamilya Chu. Ang pamilya Chu ay lumago mula sa isang walang pangalang maliit na negosyo sa ganito. Sigurado akong may tulong mula sa organisasyon. Mukhang ang pamilya Chu ang pumatay sa aming pamilya Ye. Ay lumago mula sa isang hindi kilalang maliit na negosyo hanggang sa kasalukuyan, tiyak na may tulong ng isang organisasyon. Mukhang ang Chu nga ang pumatay sa aming mga miyembro ng pamilya Ye. Ang lakas ng organisasyong iyon ay talagang hindi ordinaryo. Kung magmamadali kang harapin sila, hindi mo lang sila hindi malilipol, kundi ikaw pa ang mawawalan ng buhay, huwag kang magpadalos-dalos. Kapag nahuli ninyo ang ilang miyembro ng organisasyon na nakalaya na, tiyak na malalaman ito ng organisasyon. Malamang ay lumipat na sila ng lokasyon. Kaya sa tingin ko, kailangan natin silang harapin kaagad. Ngunit hindi rin kita maaaring payagan na magpakabayani.
Ganito, Ngunit, babalik ako agad ngayon at pakikilusin ang lahat ng pulis na maaaring kumilos upang samahan ka. ngunit ikaw, Sa ngayon ay napansin ka na ng organisasyon. Maaaring maaga nilang puntiryahin ang kumpanyang Shueyo. Kung talagang nag-aalala ka, maaari kang pumunta muna sa kumpanyang Shueyo. Ye Chen, may problema. Bumalik ka agad sa kumpanyang Shueyo. 3 tao ang pumasok sa kumpanyang Shueyo. Sinabi nilang sila ay mula sa organisasyon at dadalhin si Meng Yun. Lahat ng gwardiya ng kumpanya ay lumaban, ngunit hindi pa rin sila nakayanan. huwag kang mag-alala. Babalik ako agad. Si Ye Chen, hindi maganda. Balik ka na sa Shueyo Company. May 3 tao sumugod sa Shueyo Company. Sabi nila, sila ay galing sa organisasyon at dadalhin nila si Meng Yun. Lahat ng security guards ng kumpanya ay lumaban, pero hindi pa rin sila nakayanan. Huwag kang mag-alala. Babalik ako kaagad. Ganito, bilisan mo. Bumalik ka sa istasyon para mag-organisa ng pulisya. Pupunta ako ngayon sa Shueyo Company. Sige, mag-ingat ka. Huwag kang magpadalos-dalos. Kung kinakailangan, hintayin mo ang suporta ng pulisya, saka ka kumilos pagdating namin. Huwag kang mag-alala. Sige. Tara na. Si Meng Yun, ngayon maaari ka nang sumama sa amin, di ba? Maaari akong sumama sa inyo, pero may kondisyon ako. Palayain niyo ang iba. Parang wala kang karapatang makipagnegosasyon sa amin. Kung hindi ninyo tatanggapin ang kondisyon ko, mamamatay ako sa harap ninyo. Sa oras na iyon, hindi rin ninyo magagawa ang inyong misyon. Hahaha, ang misyon na ibinigay sa amin ng nasa itaas ay dalhin ka lang pabalik, buhay man o patay. Wala namang mahigpit na requirement. Halika na, maliit na bata. Sumama ka sa amin. Sa tingin ko ngayon, sino ang maglalakas loob na dalhin si Meng Yun? Halika, munting dalaga. Sumama ka sa amin. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na dalhin si Meng Yun ngayon. Kung gusto mong mabuhay, dalhin mo ako sa inyong punong tanggapan. Naglakas loob kang pumunta sa punong tanggapan? Sinasabi ko sa iyo, ang lakas ng aming pinuno ay hindi mo kayang tapatan. Pumunta ka man doon, mamamatay ka lang ng walang laban. Tama na ang satsat. Dumating ka rito, hindi ba para dalhin ako? Ngayon kusang loob akong pupunta at ayaw mo pa? Mabuti, ito ang hinahanap mo. Sumunod ka sa akin. Ye Chen, huwag kang pumunta. Meng Yun, huwag kang mag-alala. Babalik ako ng ligtas. Pinuno, dinala ko na ang taong gusto mo. Pinuno, bakit ka... Ikaw ba ang nagdala ng tao o ikaw ay napilitan na ibigay ang lokasyon ng punong tanggapan? Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ito, sa tingin ko, ikaw mismo ang pinakamabuti na kakaalam. Maawa ka, Pinuno. Bata, nakita mo na ba? Ito ang kahihinatnan ng paggawa ng mali. Noong nakaraang mga taon, marami rin sa pamilya Ye ang aking dinurog. Ikaw nga ang pumatay sa mga pamilya Ye. Bakit mo ginawa iyon? Ano ang kasalanan ng pamilya Ye sa'yo? Hindi mo na kailangang malaman ang lahat ng iyon, ngunit bago ka mamatay, hayaan kitang malaman ang katotohanan. Ayos lang. Ha 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 ha. Ikaw ang ikalawang tiyuhin? Hindi ka ba namatay sa masaker na iyon? Paano nangyari iyon? Bakit? Bakit mo pinatay ang pamilya Ye? Ako, isa rin akong miyembro ng pamilya Ye. Gaano man ako nagsikap sa loob ng maraming taon, hindi ko pa rin mahabol ang ama mo. Kaya, ang pamilya Ye, kasama ka, ay dapat mamatay. Ikalawang tiyuhin. Nabaliw ka na. Ikalawang tiyuhin. Ito na ang huling beses na tatawagin kitang ganyan. Sabi ng tatay ko noon, ikaw ang pinakamamahal niyang kapatid. Kaya naman sana, buhatin ang buong pamilya Ye sa ilalim ng proteksyon ng pamilya Ye para lumaki ka ng malusog. Hindi ko inaasahan. Sayang lang, ang katotohanan ay huli na dumating. Pupuntahan ko na ngayon ang tatay mo para humingi ng tawad. Ang matinding paghihiganti ng pamilya Ye. Sa wakas ay nagawa ko na.